2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, sa lahat naman na makamama Sam dyan na talaga naman laging sumusuporta. Maraming salamat. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello! So, thank you so much for subscribe my channel. And then, of course, sa mga solid na makamama Sam dyan na lagi talagang ako, busy sa comment section. Thank you so much. And then, ayun. So, syempre, ma-shoutout kayo sa akin ng bonggang-bongga. Kaya wag na natin patagalin. Syempre, shoutout tayo kay James Baluyot, Jervin and Carlo Magad, thank you. Rosel 2016, Jobelin Nervia, Bentley 69, Manitoba, thank you. Melona Parot, thank you. Yaya Muhammad. And then si Hawish, nagpapa-shoutout din sa mga kasama niya. Si Arlene, Matt, Jersey, and Juliet. Shoutout sa inyo. And then, of course, si Isabel Pin Bordeguillo. Thank you so much. Glenn Mitra. Orlando Sebastian. Maraming salamat. Rosario Balendres. Thank you for watching at saka sa laging suporta na binibigay. And then, kasama din dito, syempre sa shoutout natin si Cesar Año Nuevo, Robert Casanyas, Angelica Loreto, Snake Gem, Gloria Reniva, Melinda Martinez. Thank you din syempre kay Traveling Chunito, Majestica Lenchatres, and then of course si Louis Peden. Thank you. At saka syempre si Charles Betagon. Maraming salamat. Barbet Elizalde, Christian Jasper Vida. Thank you. At saka syempre kay Madam Catherine Kane. Thank you so much. Ed He. And of course, syempre si Attorney Cornelio Dilag. At saka syempre hindi natin makakalimutan si Marbrick. Hello Marbrick. Thank you so much for watching. At saka syempre si Christine Ann Perez na nasa Binibining Pilipinas na. Charot! So, yun. So, kamusta naman kayo? So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na my gosh, na talagang pinag-uusapan ngayon sa social media. At ayun, sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo sa mga pagchichikahan natin ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, nako, eto nga, syempre, ang Continental Queen nasa Thailand na. Syempre, yung apat, ayan, nandito na sila. At ayun nga, so kahapon nakita natin yung pa-video at saka pa-eksena, syempre, ni Miss Peru at saka ni Miss Philippines na sobrang close talaga nilang dalawa. At talagang ang saya-saya nilang tignan, di ba? At ayun, so syempre naloka ako dahil hindi ko alam kung anong ganap nila dito. Nagtanong ako dito sa organization na ano ba ang ganap dito ng Continental? Sabing ganun, wala pa. Very soon, malalaman ko. So ko, ha? So yun. So anyway, siguro wala pa silang plano. Wala pa rin naman silang mga eksena at ganap na nakikita natin. And baka nag-i-enjoy pa sila at nagpapahinga kasi may jet lag yung ibang ibang Continental Queen kasi galing pa sa malayong lugar, 'di ba? So hinihintay siguro na makompleto sila ng bonggang-bongga. But congratulations syempre kay Chelsea Manalo dahil ayun, nakita naman natin na ini-enjoy niya na ang mga eksena, 'di ba? At hindi lang 'yan, magkakaroon talaga sila ng eksena ng bonggang-bongga dahil ang Continental Queen ay pupunta sa charity gala night ng Miss Universe Philippines. At hindi lang yan, magkakaroon din ng National Costume Competition na magaganap to sa April 30.
both. Yung isa, Gala Night 6 p.m. and National Costume naman 7 p.m. Pero nakakaloka kasi maraming nagtaas ng kilay. Bakit daw ang mahal ng ticket nito? O, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Pero nakakaloka kasi ang ticket ng Gala Night ay umabot ng 100K and 50K. So, ayun lang pagpipilian ninyo. Pupunta ba kayo? Charot. So, syempre, hindi. Saan tayo? Magtatakon tayo ng 100K pesos? Nakakaloka. Ano ba ang mahal? Baka ito yung pamasahe ng mga Continental Queen pag uwi. Siguro may bumili isa, dalawa, o 10 o 1 milyon na yon. And then, ayun, syempre, yung hotel, yung eksena. Ay, nako. Ay, nakakawindang. Bakit nyo kasi inimbitahan tapos ganyan kamahal? Charot. Ay, nako, nakakaloka. Naloka talaga ako ng bonggong-bongo kasi nga, grabe ha, ang mahal ha, ang mahal ng paandar nila. Pero, sige lang, laban lang at tignan natin kung ano magiging ganap, di ba? So, windang ako. Charot! At itong mas nakakawindang na chika, Sheryl Cruz is Mrs. Laguna Ambassador 2025. Anong chika mo dito, Mama Sam? And the, wow, bongga! Mr. Dream Boy! Mr. Dream Boy! Diba? So, yun, hindi ko alam kung ano ang eksena at ganap ni Sheryl Cruz, pero nakakatuwang isipin na isa na siya Mrs. Ambassador or Mrs. Laguna Ambassador. And then, nakakatuwang eksena to. Lalaban ba siya sa Mrs. Universe? May mga ganun ba to? Or saan ba siya sa saling pageant? So, abangan natin yan. Pero isa naman talagang napakaganda at napaka-sexy naman ng isang Sheryl Cruz. At alam naman natin yun. Kung isasali natin to sa pageant, aba, why not? Diyos ko, beautiful and sexy and eloquent ang isang Sheryl Cruz. In fairness sa kanya. Pero hindi ko alam kung may lalabanan ba siyang pageant o wala. So, yun yung abangan natin. Kasi, hindi ko talaga alam. Oo, hindi ko alam kung ano ang magiging ganap niya sa mga eksena dito sa tawag dito, sa pagiging isang Mrs. Laguna. At kahit ako nagulat ako. So, yan. So, good luck kay Sheryl Cruz. Pero ito ang nakakalungkot na balita. Si Chela Falconer umatras na sa laban ng Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siguro naramdaman niya na parang wala naman siyang magiging eksena o ganap dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then siguro ang target niya talaga ay maging isang Miss Universe Philippines, pero hindi niya na naramdaman yun sa kanyang laban. At parang siguro mas pinili niya ng mag-quit kaysa namang mag-aksaya pa ng oras at panahon at sayangin niya yung effort niya, di ba? Kasi parang kung experience yung pag-uusapan, naka-experience naman na siya noon, di ba? Sumali na siya at ayun, malayo naman yung narating niya sa competition. Ngayon kasi medyo parang nawala siya sa radar. And then siguro yun yung naramdaman niya na parang, ay, wala ako dito sa eksena. So, tapusin na natin to. Kahit naman ako siguro yung nasa posisyon niya, kung hindi naman ako komportable at na-experience ko rin naman na to at hindi para sa akin to, hindi ko na ilalaban. Pero syempre, sayang yung experience. Oo, kasi malay mo, di ba? Yung chance mo pala nandoon sa dulo, hindi mo lang makita. Wala naman tayong magagawa. Baka may iba siyang priority o may iba siyang gusto at suportahan na lang natin kung ano yung mga susunod niya eksena. May mga bali-balita kasi, naku, sasali daw to sa Miss World Philippines, Chuba Chenes. Guys, wala pa namang ganon. Hintayin na lang natin yung announcement, di ba? Kung meron man. Pero kung ano man ang maging desisyon dito ni Chela Falconer, respetohin natin ng bonggang-bongga kasi nga, baka meron siyang priority na mas gusto niyang gawin. At ang tagal kasi ng laban talaga ng Miss Universe Philippines at hindi naman na to bago sa atin na parang biglang may nagkukwit, biglang may umaayaw, biglang wala na talagang budget, yung mga ganon. So, syempre, nahihirapan din yung mga kandidata at may buhay din sila. Kaya tayo na lang ang mag-adjust din sa kanila. Pero syempre, nakakalungkot man, wala naman tayong magagawa. But kung ano man ang tahakin na karera ni Chela Falconer, umasa siya na ang Mama Sam ay nakasupport sa kanya ng bonggang-bongga. So, laban lang, Chela. So, naiintindihan kita na wagas. Di ba? Kasi nga hindi nga biro yung pinagdadaanan talaga ng kandidata. Kaya,
okay lang yan. Laban lang. Malay mo naman, in the future ay maisipan niya pang sumali uli sa ibang pageant. Oo. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Cosmo, magiging 2 country ang host. Ito nga ay ang Vietnam. At hindi lang to Vietnam, may isa pa. Pero coming soon pa nila i-announce. So, anong chika mo dito? Eh di bongga, di ba? Kung saan man yan at ano man yan, hindi ko pa alam. Parang nakikita ko pwedeng Vietnam and Myanmar. Kasi yung Myanmar medyo malaki yung eksena nila dyan ngayon. Pero kasi dahil lumindol ang Myanmar, pipilitin pa ba nila dyan? So yun. So parang isa sa mga naiisip ko din ang Thailand. Kasi syempre di ba parang nung nakaraan lang nakita natin na si Miss Puy ay pumunta sa Vietnam para ihatid ang bagong reyna ng Miss Global, and then nagkita sila ng organization, and then baka ayun may niluluto silang bonggang-bongga. Ayun nga, baka ang host country ay Vietnam and Thailand. For sure, kasi magkaututan dila tong 2 pageant na to. And then, ayun. Baka dito nila gagawin sa Thailand ang Miss Cosmo. Yung ending ha. Kasi syempre, di ba, parang ngayon, uso ngayon ang Miss Universe dito, ang ganito, dito, ang Miss Grand, and then baka yung Miss Global din dito din, di ba? And then ngayon, ano din nila, ipapasok din nila dito yung Miss Cosmo. Para bonggang-bongga na. O, parang feeling ko, ang kasosyo niya dyan ay ang Thailand. Kaya, abangan natin yan. O, di ba? Sus, kung nakakaloka talaga sila. Gaya-gaya, puto maya, charot. So, yan. And then, ayun, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga kagwapuhan na lalaki na lumalaban ngayon dito sa Mr. Pilipinas Worldwide? At ito nga, Mama Sam, sino sa mga nakikita mong eksena kina Camarines Sur, Baguio, at ngayon, Camarines Sur and Baguio lang pala ang pag-uusapan natin today. Anyway, so, syempre iba ang eksena, syempre ni Baguio. Alam naman natin si Kurt Bondat na nakakaaliw naman talaga ang lalaki to dahil hubadera, charot. So, yun. Yung sexy, di ba? Parang kung titingnan mo, talagang mababaliw-baliw ka sa kanya. Gusto ko rin si Camarines Sur kasi lalaking-lalaki. Pero syempre, alam naman natin na malakas talaga ang laban dito ni Kurt Bondat sa laban niya dito sa Mr. Pilipinas Worldwide. So, parang feeling ko, pwede siyang maging Mr. Supranational natin or Mr. International. But I'm so excited. And then dito naman kay Mr. Camarines Sur, so abangan natin, malay mo, isa siya sa mga maipadala natin katulad ng Mr. Global. O, di ba? Kasi sexy, Diyos ko, nag-iinit na yung katawan ko pag tinitignan ko sila. Charot! So, yun. So, anyway, good luck and wish all the best dito sa 2 kandidata na lumalaban, kandidato pala, na lumalaban sa Mr. Pilipinas Worldwide. And tignan natin kung saan makakarating si Baguio and Camarines Sur na talaga naman, my gosh, ang sexy-sexy nilang tignan. Ikaw ba, nasa sexyhan ka rin ba sa kanila? So, abangan natin ang eksena nila. Pero ito ang mas nakakalokan, chika. Mama Sam, kabugan ng runway challenge dito sa Miss Universe Philippines. Anong masasabi mo sa ipinakita ni Winwin Marquez sa eksena at sa kanya Chelsea Fernandez? Tingin mo silang dalawa kaya ang mag-last to standing ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Well, parehas sila talagang pakitang gilas, parehas silang pakitang pasabog, di ba? Nakita naman ninyo si Winwin Marquez, my gosh, fierce na fierce ang labanan. Pero, at may di ba? So, talaga, masasabi ko, isa siyang tunay na reyna. At alam naman natin na reyna naman talaga siya. Kaya hindi rin ako magugulat kung umeksena siya dyan ng bonggang-bongga at kumabog ng todo-todo. And then, ayun, si Chelsea Fernandez ay talagang isa din sa mga nagpawaw sa performance niya dito sa Miss Universe Philippines Runway Challenge. Talagang ang ganda ng mga pitik, ang ganda ng mga palo, ang ganda ng lakad. Reynang-reyna, pero syempre putok na putok yung dibdib niya na nakakaloka, na parang kahit ako ay parang gusto kong mahiya. Charot! So, yan! Pero syempre, talagang promising naman talaga ang
ang performance nila at masasabi ko na mukhang isa sa kanila talaga ang pwedeng mag-uwi ng corona ngayong taon na to ng Miss Universe Philippines. At kahit si Chelsea Fernandez ay nakikita na natin yung eksena niya na lumalaban, di ba? Lumalaban yung lola mo at nakikita mo na mukhang patindi na patindi talaga ang labanan nila dito dahil hindi lang itong si Wingwing Marquez ang talagang masasabi mong malakas at magaling, kundi pati si Chelsea Fernandez na rin. Pero syempre, mananatili kaya ang kanilang galing hanggang sa dulo ng kompetisyon ng Miss Universe Philippines? Ayan yung aabangan natin sa kanilang dalawa. Diba? Are you excited for them? Kasi ako, yes, sobrang excited, sobrang atat na akong makita kung ano ang magiging resulta ng Miss Universe Philippines 2025. So, guys, are you ready? Kasi ako, yes, sobrang ready ako para sa kanila. Charot! So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.